po yung screen ko. Type 1 po kung nakikita nyo na po yung screen ko. Yan, so kita na po yung screen ko ng mga mentors. Ito po yung topic natin ngayon. How to be a prospect magnet. Yung tipong yung clients na yung lalapit sa'yo. Di ba? So ngayon mga mentors, ito, para po sa mga bago, mag-take down notes. Kapatid po sa mga nakapakinig na, kailangan po nag-take down notes ka pa rin. Bakit? Kung ikaw po ay nakapakinig na, ikaw ay may mga downloads na ang goal mo, matutunan mo paano siya ituturo. Okay? Kung ikaw naman ay bago, ang goal mo, i-apply mo kagad to. So yun na mga mentors, ito po yung magiging topic natin, how to be a prospect magnet. Where and how to approach your prospect. Okay? Next natin. So ngayon mga mentors, alam niyo po ba na tayo ay merong unlimited prospect? Bakit merong unlimited prospect? Kasi po mga mentors, araw-araw, 385,000 babies ang pinapanganak. Pero ngayon, baka tanungin niyo ako, baka sabihan niyo ako, Mentor Josh, hindi ko naman pwedeng bentahan yung baby. Mentor Josh, hindi ko naman pwedeng bentahan yung yung mga bagong panganak lang, yung mga bagong silang, yung umiiyak pa dun sa ospital. 'Di ba? Opo mga mens, hindi niyo po pwedeng bentahan, hindi niyo pa pwedeng bentahan yung mga hindi niyo pa pwedeng i-approach yung mga bagong panganak. Pero kung iisipin mo, kung araw-araw may pinapanganak, ibig sabihin araw-araw merong nagbo-birthday. So kung araw-araw merong nagbo-birthday, ibig sabihin araw-araw merong nagiging 18 years old. Araw-araw daw mga mentors, ayon sa statistics sa buong mundo, 300,000 people turns 18 each day. Diba? So ngayon, kung 300,000 araw-araw ang nagiging 18 years old, ibig sabihin, hindi ka mauubusan ng prospect. Ngayon, kapag may nang negative sa'yo, meron tumawa sa'yo, meron nagsabing ayoko niyan, sinabihan kang nandoloko ka ng tao, sinabihan kang networker ka, ganyan, sinabihan kang di naman effective yung barley, kung ano-ano sinabi sa'yo. Kapag may ganyang tao nagsabi sa'yo mga mens, alam mo, tingnan mo lang tong third bullet point. Always next and move on. Yan lang po ng mga mentors, kapag may tumawa sa'yo, mag-move on ka agad. Proceed ka agad sa next client mo. Huwag mong ubusin yung oras dun sa taong ng negative sa'yo. Pag sinabi niyang ayaw niya, huwag ka na makipagtalo. Sabi mo, okay, ayaw mo, sige, next. Yan dapat ang mindset mo. Kung ayaw mo, okay, next na kagad ako. Kasi meron namang ibang tao dyan. Eto mga mentors, alam niyo po ba, unang-unang in-approach ko, kwento ko po, unang-unang in-approach ko, nanay ko. Ano ko po mga mentors, kapag sinabihan ka ng nanay mo na ayaw niya, sinabihan ka ng nanay mo na na kalokohan niyang ginagawa mo, titigil ka ba or hindi? Lagay mo dyan sa chat box, titigil or hindi? Kapag ni-negative ka ng magulang mo, pag ni-negative ka ng nanay mo, type niyo po dyan. Hindi daw, sabi ni Mentor Francesca, yung iba po, hindi daw. Di ba? Hindi titigil. Totoo ba mga mentors, hindi kayo titigil? Di ba? Pero ako mga mentors, ako po mismo, naranasan ko yan. Ako po kasi mga mentors, tag-exam po ako nag-licensure exam po ako as marine engineer noong August 2023. Pagdating ng September 2023, nakilala ko yung IM Worldwide. So 1 month lang after ko mag-exam. So kakakuha ko lang po ng license ko. Tapos pagkadating ng September, nagpa-member ako. Sabi ko sa mama ko, ma, di na ako magbabarko. So ngayon, ano reaction ng nanay ko? Kung ikaw magulang, ano magiging reaction mo? Di ba, ang magiging reaction mo, magtigil ka nga dyan sa ginagawa mo, magtigil ka nga dyan, kakakuha mo ng lisensya mo. Ayun po yung sinabi sa akin exactly ng mama ko. Diba? Pero di ako naging negative. Yung tatay ko din, sabi sa akin, magtigil ka nga dyan, Joshua, exam ka pa. Pinag-aral kita, tapos hindi ka magbabarko, ano ba yung decision mo sa buhay? Di ba? Yun yung sinabi sa akin ng nanay ko. Pero ako naman yung nakakita ng vision, hindi naman sila. So ako, kahit na negative nila ako, nag-proceed ako maghanap ng ibang mga taong kakausapin. Pagpunta ko dun sa kabilang bahay, alam niyo pa mga mentors, pagpunta ko sa kabilang bahay sa ate ko, sabi ko sa ate ko, ate, presentan kita. Sabi sa akin ng ate ko, Joshua, magtigil ka nga dyan sa ginagawa mo. Di ba? Dumating po sa point mga mentors, meron ako kaklase, chinat ko. Pagka-chat ko pa lang, sabi ka agad sa akin, sinabi ko pa lang, bro, sabi ko, bro, yun pa lang yung chat ko, wala pang ibang message. Sabi sa akin ng kaklase ko, Josh, actually, ayoko dyan sa ginagawa mo, ayoko mag-IM Worldwide. Imagine, wala pa akong sinasabi, ang sinabi kagad sa akin, iyon. Di ba? Pero ako mga mentors, dahil ako, alam ko meron pang ibang mga tao na pwede kong maging client, pwede kong maging prospect, hindi ako nagpadala ng negativity.
nag-next and move on ka agad ako. Alam niyo po mga mentors, pakitype nga po dyan, good news. Pakitype po, good news. Alam niyo po mga mentors, ako dahil ang mindset ko, next and move on. May mga negative sa akin, next and move on. Ni-negative ako, ni-reject ako, next and move on ulit. Alam niyo po mga mentors, dahil po sa ganung mindset ko, nagkaroon ako ng mga ibang clients, nagkaroon ako ng mga ibang benta, nagkaroon ako ng ibang mga pay-in. Ngayon, nagkaroon ako ng resulta dahil nagkakaroon ako ng mga pay-in. Alam niyo po mga mentors, pagdating noong December, yung mama ko nagpa-member. Yung dating negative, nagpa-member. Yung asawa ng ate ko, nabayaw ko. Pagdating nung May, na nagkaroon ako ng sasakyan, nagpa-member. Yung tatay ko noong September, nagpa-member. Yung kaklase kong tumatawa sa akin, ngayon, member na. Diba? So anong moral dun mga mentors? Kung ikaw na negative ka, nini-negative ka nila kasi wala pa nakikitang resulta sa'yo. Ang kailangan mo, makakuha ka na resulta para yung mga taong negative sa'yo, sila ngayon yung babalik, sasabihin sa'yo, friend, papa-member na ako, paano ba yung IM Worldwide? So yun dapat yung maging mentality mo. Huwag kang magsistay sa isang client, baka mamaya kasi sinabihan ka ng kaibigan mo, ine-expect mo magpapa-member. Ine-expect mo siya yung magpapa-member sa ine-expect mo siya yung una magiging downline mo. Tapos ngayon pag-approach mo, ni-reject ka. Sinabi mo na agad, ayoko na nga. Magki-quit na kagad ako. Alam niyo po mga mentors, kapag ganyan po yung mentality mo, talaga pong hindi ka po magkakaroon ng resulta. Pero ang mentality mo, next, ma-reject ako, okay lang, ma-reject ako, okay lang, meron pang ibang tao. Makakabunot ka at makakabunot ng mga tao. Meron tayo dito tinatawag na batting average, mga mentors. Okay, turuan ko po kayo, meron tayong tinatawag na batting average. Ang sabi po, sa every 10 kakilala mo, in every 10 po nakakilala mo, tandaan niyo po ito mga mentors, no? In every 10 daw po nakakilala mo, 5 lang yung papayag na matok mo. Yung 5 lang yung ano tawag dito? 5 lang yung papayag sa schedule na magpa-schedule sa'yo ng talk. So, ibig sabihin kalahati kagad ng friends mo, ala na kagad. Ngayon, sa 5 pumayag na ma-schedule ng talk sa'yo, 3 lang daw yung sisipot. Yung 2, nag-yes lang. Ngayon, sa 3 pumayag na ma-schedule, sa 3 na talk mo, 1 lang po ang magpapa-member. Ibig sabihin, sa 10 prospect mo, sa 10 kakilala mo, 1 lang ang magpapa-member. So ngayon mga mentors, baka mamaya 2 pa lang ina-approach mo. Baka mamaya 3 pa lang ina-approach mo. Baka mamaya pagdating nung ika-9, sinabi mo ayaw mo na. Pagdating ng pang-10, yun na pala yung magpapa-member sa'yo, nag-quit ka na pagdating ng 9. Nawala sa'yo yung mindset na next and move on. Diba? So yun mga mentors, no? Pakitype nga, move on. Move on. Yan ang mga mentors, yan dapat yung mindset mo. Mag-move on ka kaagad. Kapag sinabihan ka ni negative ka, move on ka agad. Hanap ka kaagad ng panibago. Next ka agad. Next mindset. Okay? Next natin. Okay. So ngayon mga mentors, ito po dapat ang ang mindset mo. You are the messenger, not the message. Hindi po ikaw ang ni-reject. Ang ni-reject po, yung sinabi mo. Baka mamaya kasi mga mentors, ito no, baka po kasi mamaya yung kaibigan mo in-approach mo. Tapos sinabi sa'yo, ayoko mag-IM Worldwide. Ngayon sinabi mo, bahala ka. Kapag hindi ka nagpa-member sa akin, hindi na kita friend. Hindi na kita papansinin. Kapag po ganun kapag ganun po yung ginawa mong mindset, alam niyo po mga mentors, kapag dumating yung time na yung friend mo na yon na gusto magpa-member, tingin mo ba magpapa-member pa sa'yo? 'Di ba? Hindi na. Bakit? Kasi sinabi mo, di na kita papansinin eh. Di hindi ka na rin niya papansinin. Sinabi mo, hindi na kita friend. Di hindi ka na rin niya friend. Kapag naisipan niya na gusto niya magpa-member, hindi na sila sa'yo babalik. Kaya kapag ikaw ni-negative ka mga mentors, huwag niyo pong puputulin yung relationship. Hindi naman ikaw ang na-reject. Ang ni-reject, yung message na binigay mo. Ang ni-reject nila, yung opportunity. Ang ni-reject nila, yung I am worldwide, hindi ikaw. Okay? Yan po dapat yung maging mindset nyo ng mga mentors, hindi ikaw ang ni-reject. Ang ni-reject, yung message na dala mo.
Okay? Eto mga mentors, tayo daw dito ay parang mga missionary, yung mga kumakatok-katok sa bahay, di ba? Yung mga missionary po, kapag kumatok sa bahay yan, di ba, hindi naman karamihan dyan kapag nakita na may dala agad Bible, nilalak agad yung pinto. Ako po mga mentors, nung bata po ako, pagkakamali ko po ito mga mentors, share ko po sa inyo. Pag may nakikita po ako ganun, lumalayo po ako. Di ba? Hindi, alam niyo po mga mentors, kung titignan niyo po dito, yung salita nga po ng Diyos, di ba, nire-reject, ikaw pa kaya? Yung word of salvation nga, nire-reject, ikaw pa kaya? Si Jesus Christ, nire-reject, pinagtatawanan ng mga tao, ikaw pa kaya? Di ba? Mga mentors, ang job niyo po dito is to share. Okay? Ang job nyo po dito is i-share sa mga friends nyo. I-share sa mga kaibigan nyo. I-reject ka nila, okay lang. Okay? Pakitype nga po dyan, share. Yan po ng mga mentors, yan po yung job nyo. To share lang. Ngayon, ito po mga mentors, alam nyo po ba, kapag po share nyo yan sa mga kaibigan nyo, kahit hindi po sila nagpa-member, kahit hindi po sila bumili sa'yo, kapag po may kaibigan sila na nagtanong, nabanggit yung I am Rodade o kaya nabanggit yung Barley, ang sasabihin kagad nila, friend, alam mo ba, may kakilala ako nag-I am Rodade, baka papakilala kita sa kanya. Alam niyo po mga mentors, nangyari po sa akin yan. Yung mama ko po, di ba nakwento ko, hindi po siya agad nagpa-member. Ngayon, ang ginawa ko po, ngayon ang nangyari po, nagkaroon sila ng gathering, sila magkakaklase. Tapos doon po sa gathering na yon, meron po siyang isang friend na nagbabarley na po pala. Tapos ngayon, sinabi ng mama ko, uy, nagbabarley ka pala. Yung anak ko, member sa I Am Worldwide, member ka na ba? Hindi pa po member mama ko noon. Ngayon sinabi ng friend niya, hindi pa ako member eh. Ngayon ginawa ng mama ko, sige, pakilala kita sa anak ko para maging member ka na din. Alam niyo po mga mentors, after po na nag-avail, Jade Package. Hindi ko po kakilala. Kakilala po ng mama ko. Hindi pa member yung mama ko. Pero dahil shinare ko sa mama ko na nag-I am worldwide na ako, nung may narinig siya na nagbabarley, ako yung inintroduce niya. Diba? Meron naman akong pinsan. Ito di ko po alam, no? Meron akong pinsan. Nasa Singapore. Kamag-anak namin, nila Mentor Sandy. Tiga Singapore. Sabi niya, Josh, ayoko na network marketing kasi nakapag-join na ako sa networking. Kahit anong paliwanag ko, ayaw niya magpa-member. Pero, dahil shinare ko sa kanya na nag-I am worldwide ako, sabi ko sa kanya, okay lang po ate kung ayaw mo magpa-member. Pero ate, okay lang po ba kung may kakilala ka po na gusto magpa-member o kaya may kakilala ka na may health concern, pakilala mo po ako. Alam niyo po mga mentors, after ilang months, may inintroduce po siya sa akin. Sabi niya sa akin, Josh, may classmate pala si Mami, nagte-take na ng Barley. Pero hindi pa member, baka gusto mong puntahan. Ginawa ko po, pinuntahan ko sa bahay. Ngayon mga mentors, pagpunta ko sa bahay, kinausap ko, nakaka 50 boxes na pala ng Barley. Pero hindi member. Baka hindi kayo maniwala mga mentors. Ang pangalan po niya, Net Garcia. I-search niyo po sa genealogy ko. Alam niyo po mga mentors, pinuntahan ko sa kanila, nakaka 50 boxes ng Barley, di pa pala member. Nung pinresentan ko, alam niyo po mga mentors, on the spot, kumuha ng cheque, sinulat, Abraham Joshua Coronel, 198,800. Nagpa-member, Jade Package. Hindi ko kakilala ng pinsan kong negative. So kung ikaw, may kakilala kang negative, okay lang. Kasi kapag may nalaman sila, may friends sila, may kakilala sila na gusto mag-I am worldwide, may kakilala sila na gusto mag-Barley, ikaw yung una nilang makikilala. Ikaw yung una nilang i-introduce sa mga friends nila. Eh ngayon, hindi mo shinare. Sinabi mo, ayoko na palang ma-reject. Ayoko na, nasasaktan ang aking damdamin. Di ba? Kapag ganyan yung naging mindset mo, paano kanila i-introduce sa mga friends nila? Di ba? So, ang goal mo, kahit i-reject ka, okay lang. Kapag naman ikaw, may kakilala ka nagbabarley, alam ko na ako ang ipapakilala mo. Di ba? Ang job mo is to share. Okay, yun po mga mentors. Malinaw po ba? Paki-type 1 kung malinaw. Yan. Lalo na sa mga bago no mga mentors. Ito mga mentors, lagi na to naririnig ng mga luma na. Kapag ikaw bago, mas kailangan mo mag-participate dito. Okay, so next natin. Ito na mga mentors. Ang sinasabi naman ng mga friends natin ay ayoko ng ganyan. 'Di ba?
Sinasabi nila, nasubukan ko na yan dati, pero di ako kumita. Di ba? Sinasabi nila minsan, naku, pas ako sa mga ganyan. Scam yan. Hindi naman nila sinabing, ay, ayoko sa'yo. Ano yung message nila? Ay, ayoko ng ganyan. Hindi naman nila sinabing ayoko sa'yo, di ba? Di naman nila sinabing nasubukan na kita dati pero di ako kumita. Pangit pakinggan. Pero ito mga nurse, naku, pas ako sa'yo. Di ba? Di naman sinabing, naku, di naman, wait lang, nalito ako. Ang sinabi nila, naku, pas ako sa ganyan. Hindi naman, naku, pas ako sa'yo. Di ba? Hindi naman nila sinabing scam ka. Ang sinabi nila, scam yung ganyan. Hindi ikaw yung nireject nila. Ang nireject nila, yung message mo. Okay? Next natin. Ito na mga mens, kapag sinabihan ka ring no, ito, gusto ko din po itatak nyo to sa puso't isip nyo na ang ibig sabihin ng no sa I am worldwide, not now. No means not now. Ibig sabihin, kapag sinabihan kang no, hindi pa lang sila ready. Hindi pa lang sila prepared. Hindi pa lang nila nakikita yung vision na meron ka. So, yun ang mga mentors, ibig sabihin ng no, not now. Okay? Ito dapat ang sasabihin mo mga mentors, hindi kapag sinabihan kang no, nasabihan mong hindi na kita friend, ito dapat ang message mo sa kanila. Sabihin mo, friend, naintindihan kita at nirerespeto ko ang desisyon mo. Pero kung sakaling magbabago ang isip mo, sabihan mo lang ako. Okay lang ba? I-update kita kung ano man ang bago o promo sa company natin. Dapat yan yung sasabihin mo sa kanila kapag nireject ka. Huwag kang magtatanim ng sama ng loob. Ito na mga mentors, necessary po itong sinasabi mo. Kasi kapag hindi mo po ito sinabi, parang baliwala ka lang sa kanila. Pero kapag sinabi mo, okay lang ba? I-update kita kung ano man ang mga bago sa company at kung may promo o bago sa company namin. So kailangan po, lagi mo siyang binabanggit kapag ni-reject ka. Okay, screenshot nyo po itong mga mentors para meron po kayong copy. Ako naman, personal kong message, eto na mga mentors, hindi ko po ito masyadong nagagamit. May twist po akong ginamit. Screen record mo to para maalala mo o kaya voice record mo. Ang sinasabi ko kapag sinabihan ako no or nireject ako, sasabihin ko, friend, okay lang. Pero kung may kakilala ka na gusto mag-take ng barley o kaya naman gusto mag-IML with, okay lang ba, introduce mo ako? Yun po yung word ko. Introduce. Hindi ko sinasabing refer. Kapag sinabi ko kasi yung word na refer sa kanila, ang nasa isip kagad nila, ay ayoko niyan. Pero kapag sinabi kong introduce, parang ano sa kanila, wow, introduce. Ang ganda ng message, ang ganda ng word. Di ba? So yun ang mga methods, effective po yan. Doon po ako nakakuha ng 2 Jade Pay in. Doon sa ano yun, sa introduce na word. Alam niyo po mga mentors, yung unang 2 Jade ko, yun po yung 2 na yun, hindi ko kakilala. Kakilala po nang nang-reject sa akin. Diba? So mga mentors, ganun po, no? Huwag ka po magtatanim ng sama ng loob, sabihin mo lang, friend, okay lang ba? Kapag okay lang, friend, kahit na ayaw mo, pero okay lang ba kung may kakilala ka na gusto mag-barley, gusto mag-IM World, introduce mo ko. Yun na mga mentors, yan po dapat yung message mo. Pakitype I am learning kung natututo po kayo sa first 6 slides natin. Mentor. Yan. Okay, next na po natin. Ito na ngayon mga mentors. Ituturo ko na po sa inyo ngayon yung 3 types of market. Ano ba yung 3 types of market? Ito na mga mentors, sabi po nila, meron daw tayong unang-una, cold market. Yan daw po yung mga taong hindi natin kakilala. Yan. Pangalawa, warm market. Pero dito muna tayo sa cold market. Ito na mga mentors, sample po ng cold market. Nandito po sa chat box natin, makikita nyo po yung last na nag-send message. Si Mentor Lou Ramos. Si Mentor Lou Ramos, hindi po namin kakilala. Sa Facebook lang po nakilala ni Mentor Shane. Yan po ay sample ng cold market. Yung mga taong hindi mo kakilala. Okay, 3 lang po yan. Next type of market, yung warm market. Yung warm market daw po, yan yung mga taong kakilala or kakimo. Kaibigan, kaklase, katrabaho, kapitbahay, kaibigan, di ba? Yan daw po lahat ng mga kakilala mo, yung warm market mo. Okay, next naman natin is yung hot market. Ang hot market naman, ito naman yung mga taong may matinding paniniwala sa'yo, may resources at positive sa kahit anong i-offer mo.
Yan daw yung mga hot market, yung tipong kahit saan ka pumunta, sasama at sasama sila sa'yo. Kahit na tumalon ka sa building, sasama sila sa'yo. Yan yung mga hot market, yung talagang dikit na dikit sa'yo kahit saan ka pumunta. 'Di ba? Ngayon mga mentors, ako po mismo may hot market ako. May tatlo po akong kaklase na hot market ko nagpa-member po sa akin, dalawang gold, isang silver. Si Mentor Ray Delito Apostol, si Mentor Rosalino Rosanes at si Mentor Matthew Siluriques. Tatlo po yun hot market ko. Yung tipong kahit saan ako pumunta, sumusunod sila. So yun po ng mga mentors, kailangan i-identify mo kung saan ba yung friend mo, sa hot market mo ba or sa cold market mo. Next natin. So yun po ng mga mentors, tatlo lang po yung market natin. Ulitin ko po. Cold market, take down note nyo po. Sulat nyo sa papel. Cold market. Next is warm market. And third is yung hot market natin. Okay, so ngayon, ito na tayo. Sabi po ni Eric Worre, isa po siya sa mga top networker sa buong mundo. Sabi po niya, you are either punished or rewarded for the life you led before network marketing. Ulitin ko po, you are either punished or rewarded for the life you led before network marketing. Ano ibig sabihin yan? Kung ano yung buhay mo dati, before ka mag-join sa IM Worldwide, you will be either punished or rewarded. Paano either punished or rewarded? Kung ikaw ay friendly, ikaw ay laging magaan kasama, ikaw ay laging gustong kasama ng mga tao, you will be rewarded. For example, si Mentor Rosalie. Si Mentor Rosalie, no, kaway-kaway kay Mentor Rosalie. Ayan, si Mentor Rosalie po mga mentors, alam niyo po, sobrang friendly po ni Mentor Rosalie. Sobrang ang gaan pong kasama ni Mentor Rosalie. Dahil po sa ganun siya, dahil po talagang friendly siya mga mentors, yung mga friends po niya, nalaman po siya na sa IM Worldwide siya, sila na mismo yung nag-approach na gusto magpa-member. Dahil po, rewarded siya because of her life before network marketing. Ngayon, kung ikaw naman medyo mataray ka, medyo hindi ka friendly, di ba? You will be punished. Ibig sabihin, mahihirapan ka maghanap ng clients mo. Ako po mismo mga mentors, alam po to ng mga taong close sa akin. Ako po mga mentors, before po ako mapunta sa network marketing, hindi po ako talaga nangiti. Kung titignan niyo po yung mga picture ko, nag-upload po ako ng picture ko kahapon. Tignan niyo po yung mga picture ko kahapon na in-upload ko nung before po ako mapunta sa IM Worldwide. Wala akong picture na nakangiti. Lahat po yun, ng poker face at nakasimangot. 'Di ba? Dito na lang po ako natutong umiti. Pero mga mentors, kung ikaw, ayan, sabi ni Mentor Roel, sarap po kasama ni Mentor Rosalie, napaka-humble. 'Di ba? So ngayon mga mentors, kung ikaw nahihirapan ka magpa-member, look back ka lang sa life mo before. Kung ikaw nahihirapan ka magbenta, tingnan mo lang kung ano yung naging buhay mo before. So ngayon, kung ikaw nahihirapan ka magpa-member, nahihirapan ka magbenta, kailangan mo pong i-adjust yung attitude mo. Ulitin ko po, kung ikaw nahihirapan ka magbenta, nahihirapan ka magkaroon ng client, kailangan i-adjust mo po yung attitude mo. Kasi po, baka mamaya, sa attitude mo, kaya hindi lumalapit sa iyo yung mga tao. Di ba? Pero ito na mga mentors, kailangan po maging honest ka sa sarili mo kasi ako naging honest po sa sarili ko. Talaga po tinignan ko kung paano ba ako dati. Naalala ko po kasi sa school po namin, kami po ay military school. May military training po sa school namin. So ako po ay company commander po doon sa school namin. So ako po yung tiga-punish. Yan. Ako po yung sita ng sita doon. O bakit ganito? Bakit ganyan? O sige, ganito gawin mo. O sige, push up ka dyan. O sige, tumakbo ka dyan ng ilang rounds. O sige, ganito. Yan po yung trabaho ko nun sa school namin. Ngayon, dahil po ganun, wala po nagpa-member sa akin. So ngayon, in-adjust ko po yun pagpunta ko sa IM Worldwide. So ngayon, kung ikaw nahihirapan ka sa clients mo, sa mga kilala mo, good news. Pwede tayo magkaroon ng clients sa mga taong hindi natin kakilala. Ngayon, tuturo ko sa inyo. 2 types of prospecting. Yan. So ngayon, ito na mga mentors, kung ikaw alam mo na sa sarili mo na medyo hindi ka friendly before, baguhin mo na. Adjust. Always adjust and adjust. Sabi nga po mga mentors, di ba, the only permanent is in this world is change. Ibig sabihin, kung ano lang, ang permanent lang dito sa mundo is yung pagbabago. So, kailangan ikaw mismo, magbago ka din. And dito mga mentors, habang binabago mo yung sarili mo, kasi hindi naman po quick change eh. Hindi naman po kaagad na mababago mo yung sarili mo. Pero habang nagbabago ka, pwede ka na maghanap ng prospects sa mga taong hindi mo kakilala. So, ito po ituturo ko. 2 types of prospecting. 1 is active and 2 is passive prospecting. So,
paano po yan mga mentors? Ano ba ibig sabihin nito? Yung active prospecting, ikaw po mismo yung mag-a-approach. Ikaw mismo yung magme-message. Friend, alam mo na ba yung I am worldwide? Friend, alam mo na ba yung Barley? Ikaw mismo yung mag-approach. Yan po yung active prospecting. Ang passive prospecting naman, yan naman yung prospecting na yung client na yung kusang lalapit sa'yo. Yung client na yung magme-message sa'yo. Friend, gusto ko magpa-member. Magkano ba yung Barley? Yan naman po yung passive prospecting. Ngayon tanong ko po, ano po dapat yung ginagawa mo dito? Type nyo po dyan sa chat box, active prospecting or passive prospecting. Type nyo po dyan, ano po yung dapat na ginagawa mo? Active. Yan, sabi ni Mentor Rosette, active prospecting daw, active prospecting. Yan, iba-iba ng sagot. Pero may nakita po akong tama. Sabi ni Mentor Ron, both. Tama. Pareho po dapat ginagawa mo. Nang sabay. Active prospecting and passive prospecting. So ngayon, tuturo ko sa inyo paano magpa-passive prospecting kasi po kami, nagpa-passive prospecting po kami. At the same time, nag-active prospecting. So tuturo ko po sa inyo paano. For example, ito una ngayon, mga dapat iwasan. Ano ba yung mga dapat mong iwasan? Number 1, kadaldalan. Yan. Iwasan mo daw po yung kadaldalan. Baka mamaya kasi mga mentors, yung friend mo nagtanong mo na sa'yo, Bes, ano ba pinagkakabalahan mo ngayon? Ikaw naman, sobrang daldal mo, sobrang excited na excited ka. Talagang, nang nagtanong sa'yo, iniisip mo agad, magpapamember ka agad, ikaw naman sinabi mo, sumalay ko dito sa Emerald Guide, sobrang yumayaman mga tao dito. Bilyon-bilyon kinikita nila buwan-buwan, tapos yung mga kotse nila dito, sobrang napakaganda, para spaceship na itsura, grabe, blast, blah, 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 blah. Diba? Baka mamaya, sobrang daldal mo. Kapag nabigay mo na agad lahat ng details, hindi na po sila maniniwala sa hindi na sila makikinig. So, kailangan po, medyo may pabitin. Okay? Kailangan po, medyo lang, nag-I am worldwide kasi ko. Hayaan mo sila yung magtanong. Ano ba yung I am worldwide, friend? Di ba? Ngayon, sabihin mo, kapag nagtanong sila, ano ba yung I am worldwide? Sige. Available ka ba mamaya, 5 or 7 p.m. para mapakita ko sa I am worldwide? No commitment naman. Ngayon, dun mo na sa talk, sasabihin kung ano ba talaga yung meron sa I am worldwide. Okay? So yan po ng mga mentors, unang-unang iwasan, kadaldalan. Ayun no, ng mga natatawa, si Mentor Mariel, at si Mentor Shane at Mentor Rosana. Nagawa nyo na po ba to mga mentors? Yung sobrang excited na excited, di ba? Ito na mga mentors. Ano po, yan daw po yung unang-unang kailangang iwasan, yung kadaldalan. Ayan, si Mentor Rosana, guilty daw po. Guilty. Yan, guilty as charged, di ba? Pero ito at least alam na po. So sa mga hindi pa po nakakagawa na ito, iwasan nyo na po muna yung kadaldalan. Next natin, number 2, yung manghuhula effect. Ano naman ibig sabihin ng manghuhula effect? Yung tipong ginajudge mo kagad yung mga tao. Hinuhulaan mo na kagad yung mga tao mo, ay, hindi ito magjo-join. Ay, ayaw nito ng Barley. Ay, ayaw nito sa I Am Worldwide. Naku, wala namang pera yun. Naku, mayaman na yun. Di niya kailangan to. Naku, maganda naman trabaho nun. Naku, sobrang busy nun. Di niya na to kayang gawin. Naku, user lang to. Yan. Ito madalas ko naririnig. Naku, user lang to. Next. Naku, baon naman sa utang yun. Iwasan nyo po yung manghuhula effect. Kasi you will never know kung sino ang magpapamember unless i-approach. Unless i-chat. Di ba? Ito na mga mentors. Paano na lang? Ito na mga mentors. Kung may client ka, construction worker, representan mo ba? Paki-type 1, paki-type yes or no. No? Si Mentor Sandy, yes daw. Yung iba po, honest na honest. May client ka baon sa utang, pepresentan mo ba? Yes or no? Diba? May client ka na na sobrang busy, na marami ng business. May client ka, user lang. Ito tanong, may client ka, user lang. Pepresentan mo ba o hindi? Yes or no? Yes. Mga mentors, so binobola nyo ako. Binobola nyo ako mga mentors. Ay, natatawa si Mentor Sandy. Pero ito mga mentors, iwasan daw po natin yung manghuhula effect. Kasi we'll never know kung sino yung gusto. Baka mamaya yung friend mo na user lang, yun pa pala yung magiging agila mo. Baka mamaya yung friend mo na user lang, yun pa pala yung magiging diamond under ng organization mo.
We'll never know unless we'll try. Diba? So mga mentors, iwasan po natin itong manghuhula effect. Iwasan po natin yung pre-judge. Huwag muna natin i-judge yung mga tao. Yun ang mga mentors. Kasi ako po mentors, kunwari, sinabi ko wala namang pera si Mentor Sandy before. Sinabi ko, ang sahod lang na ito. Tama ba, Mentor Sandy? 300 per day ang sahod mo? Okay, type 1 kung tama ba ang 300 per day ang sahod mo? Doon sa sislingan? Or magkano? Type mo po dyan. Ayan, 300. So kung si Mentor Sandy, 300 per day. Nag-prejudge ako. Naku, wala naman pera si Sandy. Di ko na to pepresentan. Diba? So ibig sabihin, edi ngayon, wala si Mentor Sandy dito ngayon sa Zoom. Wala ngayon lahat ng downlines niya. Ilan yung downlines na nandito? I believe, 6 yata sila ngayon dito sa Zoom. 7. Diba? Kung hindi ko pinresenta si Mentor Sandy kasi pinrejudge ko siya na wala siyang pera, wala na ngayon yung 7 niyang downlines na nandito sa Zoom natin. Diba? Kung si Mentor, sino pa ba mga sample dito? Si Mentor Rosalie. Si Mentor Rosalie dati, sabi niya user lang siya. Sabi niya, gusto lang niya ng barley. Tapos si Mentor Rosalie, no, by the way, si Mentor Rosalie po ay nasa bahay siya, online seller, kasi yung asawa po niya construction worker. Kung pinrejudge ko siya, sinabi ko sa isip ko, ay hindi naman to magbebenta kasi user lang naman to ng barley. Kung hindi ko siya pinresentan, di walang Mentor Rosalie ngayon. Alam niyo po ba si Mentor Rosalie? Meron na rin siyang Jade Pay-in. Di ba? Pero sabi niya dati, user lang siya. So ito na mga mentors lesson, wag manghuhula effect. Wag tayo mang-prejudge ng tao. Kahit ano po yung background ng tao, kahit na sinabi niyang user lang siya, kailangan pa rin presentan. We'll never know. Hindi naman natin pipilitin kung ayaw. May pinilit po ba ako dito mga mentors na mag-Jade? Paki-type 1 kung meron. Di ba? Wala naman ako pinilit na mag-Jade. Di ba? Kung ano yung package na gusto nyo, yun yung binigay ko sa inyo. Di ba? Tinanong ko kayo, ano bang package na gustuhan mo? Sinabi mo Jade. Sige, Jade. Sinabi mo Platinum. Okay, Platinum. Sinabi mo Silver. Okay, Platinum. May mga copper pa nga po dito, mga mentors, di ba? So, hindi ko naman kayo pinipilit kung anong package yung gusto nyo. Ganon din yung gagawin natin sa mga clients mo. Hindi naman natin sila pipilitin. Pero, ipapakita natin kung ano yung meron sa IM Worldwide. Kasi hindi natin alam kung magugustuhan niya. Hindi natin alam kung naghahanap pala siya ng extra. And malalaman lang natin yan kapag pinresent natin sa kanya. Okay? Eh baka mamaya mga mentors, yung client mo gustong-gusto pala talaga maghanap ng extra income. Pero natatakot lang siya kasi iniisip niya walang tutulong sa kanya. Pero nung pinresenta natin, nakita niya maganda pala yung community, madami pala yung taong tutulong sa kanya. Doon siya na-inspire siya. So ngayon, natulungan mo siya magkaroon ng extra. Diba? Malalaman mo lang kapag pinresentan mo na. Okay, mga mentors, no? Lesson po to sa lahat. Lagi ko sinasabi, wise men learn from their mistakes, but wiser men learn from the mistakes of others. So, ako po mga mentors, personally, naging ano ko na po yan, naging tawag dito, pagkakamali ko na. So, kailangan matuto na kayo sa pagkakamali ko. Ako po ay may 32 directs, pero sabi ko po, yung kalahati po kasi nagpa-member, product user lang. Sabi ko dati, hindi naman to magiging active. Okay lang. Hindi ko na to pepresentan. Alam niyo po mga mentors, mga nasa US po yun. Kalahati po ng pay-in ko, puro gold package nasa US. Opo, kalahati, puro gold. 5 times na po ako nag-just for you. Di ba? 5 times na ako nag-just for you. Pero dahil po iniisip ko dati na product user lang to, hindi ko na sila tinuruan. Ngayon po, lahat sila, wala na. Pero mga mentors, nung tinry ko silang i-approach, may isa po naging active. Yun po ngayon, si Mentor Jane Ragasa, na nasa US. Diba? We'll never know talaga kung sino yung magiging active. So, presentan pa rin po natin. And alam nyo po ba mga mentors, kung ikaw kapag kasi nagpiprejudge tayo mga mentors, minsan yung iniisip natin, ay ito, into business to. Alam nyo po mga mentors, yung mga taong into business, yan pa po mismo yung minsan na hindi nagiging active. Yung mga taong product user, yun pa po mismo yung nag-state talaga. Yung mga product user. Kasi natulungan sila ng product. Diba? So, wag po tayo manghula. Yan po yung pangalawa. Una, kadaldalan, iwasan. Pangalawa, yung manghuhula. Next, inconsistency. Ito dapat yung iwasan natin. Yung inconsistency. Yung ngayon, maghahanap ka ng client. Bukas hindi. Yung ngayon, magtoto ka. Bukas hindi.
Yung ngayon, mag-share ka, bukas sa isang araw, hindi na. So, kailangan daw po tayo ay tuloy-tuloy. Araw-araw ginagawa natin. Araw-araw nagpo-prospecting tayo. Basic lang naman po yung gagawin natin mga mentors. Prospecting, inviting, at presenting, at follow-up. Araw-araw, yun lang yung gagawin mo. Yung IM5 lang. 5 po pala yun. Inviting, prospecting, presenting, closing, at follow-up. Araw-araw, kailangan ginagawa mo yun. Kahit isang oras lang kada araw. Kahit isang oras lang kada araw mga mentors. Kapag araw-araw mo ginagawa yun, araw-araw ka nagpa-follow up, araw-araw ka naghahanap ng client, magugulat ka. Magkakaroon ka kahit ng selling. Yun na mga mentors, kailangan tayo ay consistent. And next, saan tayo ngayon makakakuha ng prospect? Ito na ngayon. Warm market prospecting. Okay? Warm market prospecting. Ibig sabihin, lahat daw po nung kakilala natin kailangan, pinoprospect na po natin. Ano po ulit yung warm? Type nyo po dyan yung warm. Ano ibig sabihin ng warm? Ano po ibig sabihin ng warm market? Yan, tama. Mga kakilala, mga kakay. Yan po yung unang ina-approach natin. Ito na mga mentors, before po kayo pumunta sa cold market, ang kailangan na pong i-approach nyo yung warm market. Bakit kailangan i-approach mo na yung warm market? Ito mamaya mga mentors, may assignment po tayo dito. Ito, bakit kailangan mo muna i-approach yung warm market? Kaya kailangan mo muna i-approach yung warm market kasi practice mo yan. Practice mo yan sa pag-approach. Practice mo rin yan sa rejection. Okay? Mga mentors, kapag po in-approach mo yung kakilala mo, kahit ang mindset ko po dito mga mentors, kahit i-negative ako, kahit i-reject ako ng mga taong kakilala ko, okay lang. Practice ko lang naman to. Doon ka po magpa-practice ng presentation sa mga kakilala mo. Para kapag ikaw nag-run ka ng Facebook ads, nag-target ka sa mga cold market mo, hindi masasayang yung budget na nilalabas mo. Kasi po mga mentors, kami po ay nagpe-Facebook ads, yun po ay binabayaran. So ngayon, kung ako, hindi ako nag-practice sa warm market ko, nag-Facebook ads ako, nagbayad ako kay Facebook para bigyan niya ako ng client. Eh ako, hindi ako marunong mag-present. Ano mangyayari sa client ko? Hindi rin magpe-pay in. Sayang. Diba? So ngayon, ang goal mo, presentan mo muna lahat ng warm market mo. Ulitin ko, never prejudge, wag manghuhula. Okay? Never prejudge, wag manghuhula. Kailangan mapresentan lahat. Kailangan malaman nilang lahat na nag-IM worldwide ka. Para kapag ikaw, nagkaroon ka ng resulta, babalik sila sa'yo. And at the same time, na-practice ka din kung paano mag-approach. At the same time, napatatag mo na yung kalyo ng puso mo. Di ba? Sino po dito mga mentors yung gustong hindi na makaramdam ng sakit ng rejection? Type 2. Kung gusto mo nang hindi makaramdam ng sakit ng rejection. Yan, marami. So kung ikaw mga mentors, gusto mo nang hindi makaramdam ng sakit ng rejection, kailangan mas nagpapa-reject ka. Baka po nalilito kayo. Alam niyo po mga mentors kasi kapag nagpa-reject ka na nagpa-reject, kakapal yung kalyo ng damdamin mo. Hanggang sa susunod nag-approach ka ni reject ka, wala ka ng pake. Di ba mga mentors, halimbawa, ikaw, first time ka nagtrabaho, kunwari, hard labor ka, kunwari, nagpala ka, o kaya nag-workout ka. Di ba kapag nag-workout ka, parang ang sakit-sakit sa katawan, laging masakit yung katawan mo, laging masakit yung, yung kamay mo, yung palad mo, di ba? Masakit siya sa umpisa. Pero kapag palagi mo nang ginagawa, nawawala na yung sakit. Bakit? Kumapal na yung kalyo mo. Manhid ka na. So ngayon, kung gusto mo maging manhid, gusto mong hindi na makaramdam ng sakit ng rejection, i-approach mo na ngayon lahat ng kakilala mo. Kasi mga mentors, kapag na-approach mo na lahat ng kakilala mo, dito na tayo pupunta sa cold market prospecting. Sa mga taong hindi mo kakilala. Okay? Ngayon, sa pagmamarket ng cold market, hindi po pwede na kapag kakausap mo pa lang, i-approach mo na kagad. Ito po yung package namin, Jade Package. I-reject ka po kagad yan. So, kailangan may conversion din tayo from cold market, gagawin mo muna siyang warm market. Pagkatapos mo siyang gawing market, tsaka mo siya gagawing hot market.
So, paano mo magagawang paano mo magagawang warm market at hot market mo? Yung cold market mo. Through building rapport. Through building relationship. Okay? Ito mga mentors, kwento ko po sa inyo. Meron ako isang prospect, tiga US. Nakilala ko po sa Facebook ads. Tiga California. Si Tita Flor Delay Sabihandre. Kung nakita niyo po yung recent post ko nung nakaraan, yung mover po natin na bago, na tiga US, nakilala ko siya sa Facebook bandang March pa last year. Last year ko pa siya nakilala. Pero ako dahil nag-build ako ng rapport sa kanya, kinilala ko siya na kinilala. Alam niyo po mga mentors, dumating po sa time na nagsesend na siya ng picture ng bahay nila. Pero hindi ko siya pay-in, hindi ko siya downline, hindi ko siya member. Pero dahil nakapag-build ako ng rapport ng maayos, nakapag-build ako ng connection, dumating sa point na naging close na kami. Alam niyo po mga mentors, pagdating niya sa Pilipinas nitong January, ako po yung una niyang chinat. Sabi niya, Josh, nasa Pilipinas na ako. Meet naman tayo kasi dati pa kita gustong ma-meet. Pag-meet po namin mga mentors, pumunta kami sa office ng IM Worldwide. Nag-pay-in po siya. And alam niyo po good news, pagpunta niya sa office ng IM Worldwide, may bit-bit kagad siya na dalawa. Pag-pay-in niya at the same day, naging mover na kagad siya. Di ba? Dahil nakapag-build ako ng relationship kahit hindi ko kakilala. So, kailangan mga mentors, nakakuha ka ng tao sa hindi mo kakilala, mag-build ka muna ng relationship. Ito, isa pa, may kakilala ko si Tita, Evelyn Oreta, tiga US din, tiga California. Nakilala ko din siya last year, March. Ito, pakita ko po sa inyo yung chat. Baka po sabihin niyo, gino-joke ko kayo. Yan. Punta tayo dito. Pakita ko po sa inyo mismong messenger ko. Ayan, nasa messenger po ako. Tingnan niyo po, search ko po si Tita Evelyn Oreta. Evelyn Oreta. Pakita ko po sa inyo actual chat po namin. Para po, sabihin niyo, gino-joke ko kayo. Nakilala ko po siya March pa last year. So, tingnan po natin yung mga pictures. Alam niyo po, dahil po sa sobrang pagbibuild ko ng relationship sa kanya, kahit hindi ko po siya kakilala, ito po yung mga pictures namin. Tingnan niyo po. Ito lang na mga mentors. Loading lang yung ibang pictures. Yan. Dahil po lagi ko siyang kinakausap, hindi ko lang po siya pina-follow up about Barley. Kinakamusta ko, kamusta na ba yung anak mo? Kamusta na po ba tita yung asawa mo? Ano po, nasa work ka po ba ngayon? Tita, good night po. Tita, good morning. Ginaganon ko po siya. Alam niyo po mga mentors, dumating po sa time na nagta-travel siya sa Europe, nag-update siya sa akin. Sabi niya, Josh, nandito ako sa Europe. Ang ganda ng travel namin. Josh, nandito ako ngayon. Ito pala yung mga kasama ko sa Europe. Josh, na ito yung mga amiga ko. 'Di ba? Josh, ito yung pagkain namin, nasa cruise ship pala kami ngayon. 'Di ba? Josh, ito yung mga friends ko na nakilala ko sa cruise ship. 'Di ba? Ito yung travel namin ng husband ko. Alam niyo po mga mentors, dumating po sa time na sobrang close namin, na sinasend niya na yung backyard niya. Sinend niya na yung mga tanim na sa bahay nila. 'Di ba? Ayan po mga mentors, dumating po sa time, sinabi niya sa akin, Josh, ito ngayon yung neighborhood namin, wala masyadong tao, malamig ngayon dito sa California. 'Di ba? Dahil nakapag-build ako ng relationship sa kanya. So ngayon mga mentors, ang goal mo po kapag ikaw may client ka na nakilala mo lang sa Facebook. 'Di ba? So mga mentors, yun po no, yung cold market mo, i-convert mo muna to warm, i-convert mo to hot. Okay, type I am learning kung nasusundan. Yan. Pero ito na mga mentors, clarification. Kapag yung client mo gustong-gusto na magpa-member, kailangan ang goal mo pa rin on the spot. Okay? Ang goal mo pa rin on the spot pay-in. Pero kung hindi siya na on the spot, doon mo gagawin yung building relationship talaga. Na talagang kakamustahin mo siya ng pati personal life niya. Next. Yan, next natin. Yan, so hindi na po nagre-reply yung mga iba, no? Ito na mga mentors, ito po sa mga leaders po na nandito, may mga downlines na, make sure nyo po na yung mga downlines nyo nagpa-participate kasi ito po training natin ay ginawa ko para po sa mga bago. Okay? Next natin. First things first. Okay. Wait lang po ng mga mentors. Hintayin po muna natin bumalik yung iba para matuto. Okay, next natin.
clean your FB account. So, sa pagmamarket po sa Facebook, kailangan po muna malinis yung FB account mo. Tanggalin mo po yung mga negativity. Baka mamaya nag-notes ka pa ng negative, di ba? Baka mamaya pinapost mo pa yung broken-heartedness mo, di ba? Kapag kailangan po malinis yung FB account mo. Tanggalin mo po yung mga negativity sa FB account mo. Kasi po kapag nakita po nila na maganda yung FB account mo, maganda yung mga pinopost mo palagi, yung client na po yung kusang lalapit sa'yo. Okay? Ito mga mentor, sample ulit. Dahil po ako ay hindi, dati po, inaamin ko po dati, puro po memes pinopost ko dati. Puro mga kalokohan. Di ba? Pero nung nasabi po sa akin na kailangan daw po, malinis FB account ko, kailangan mo ang professional tignan. Ngayon po, yung mga clients, sila na yung lumalapit. Diyan na ngayon pumupunta yung passive prospecting. Ito mga mentors, pakita ko po sa inyo. Kanina lang, may na-schedule po ako na kaming walang communication. Huli ko po communication sa kanya, junior high school pa po ako. So ito na mga mentors, tingnan po natin. Pakita ko po sa inyo si Ken. Ken Christian Santos. Ayan, kababata po namin ni Mentor Sandy. Ayan, ito po tingnan niyo po mga mentors. Nag-chat po siya sa akin, kailan ba to? Wait lang. Huling chat namin, December 31, 2018. Tingnan mo, December 31, 2018, yung huling chat niya sa akin, hindi ko pa pinansin. So yung pinakahuling chat ko talaga sa kanya ay February 15, 2018. Sobrang tagal na, ilang years na. 7 years, 8 years na ang lumipas. February 15, 2018 pa yung huling chat ko sa kanya. Pero mga mentors, dahil ako, inayos ko yung FB posting ko, inayos din lagi kong pinapakita positive lang. Dumating sa time na itong February 20, nag-chat siya sa akin. Good morning, Sir Josh. Pwede ba yan gawing part-time yung I Am Worldwide? Di ba? So ngayon, naging prospect ko siya. Mamaya after ng training natin, itotok ko na siya. So ngayon makikita nyo din dito mga mentors. After nito, after ko sabihin, hello bro, oo naman, pwede gawing part-time yung I Am Worldwide. Kinamusta ko muna siya. Long time no talk ah. Diba? So ngayon mga mentors, kailangan, kamustahin nyo lang din muna sila. Rebuild na relationship. So ngayon, binabalikan ko lang ulit yung mga luma namin pinag-usapan. Hindi ko muna ulit pinapasok yung I Am Worldwide para nagpo-push-pull approach po ako. Ayan, wait lang. Nagpo-push-pull approach po ako. Nung sinabi niya sa akin na gusto niya magpa-member, sinabi niya sa akin na gusto niya mag-I Am Worldwide, sinabi ko muna, sa Baguio ka pa rin ba ngayon nakatira, bro? So, nabibuild lang muna ako ng relationship. Kinikilala ko lang muna ulit siya. Sinabi niya, nandito lang daw siya sa QC. QC ka lang pala. QC lang din ako. Dito lang ako sa Marami. Diba? So, nagre-rebuild ako ng relationship kasi ang tagal na namin walang communication. Dito So, na kung ikaw ilagay may friend ka na nag-approach sa'yo, o kaya naman may friend ka na gusto mong i-approach, mag-rebuild ka muna ng relationship. Don't be too aggressive. Okay? So yun po na mga mix, no posting regarding MLM. Yan. So ngayon mga mentors, eto baka nagulat kayo. No posting regarding MLM. Naku, nakapag-post na ako, Mentor Josh. Paano kaya? Naku, Mentor Josh, nakapag-post na ako regarding I Am Worldwide. So ngayon mga mentors, eto merong exemption po dito sa rule na to. Sa regarding sa post ng sa pagpo-post sa MLM. Okay, so dito mga mentors, nakadepende sa market mo. Kung nag-post ka dati, walang naging engagement sa mga post mo, huwag ka muna ulit mag-post. Pero kung nag-post ka na maraming nag-inquire sa'yo, tuloy mo lang. Okay? Ako po mga mentors personally, dahil yung mga kaklase ko po ay negative sa I Am Worldwide, nung nag-post po sa I Am Worldwide, nung in-approach ko sila, ayaw na nila. Diba? Pero mga mentors, meron po naman ako kakilala dito, post na mga talagang inspiring na mga nangyayari sa buhay niya. Yung mga kaibigan daw po, nako friend, nahiya na ako lumapit sa'yo kasi parang big time ka na. Diba? So, depende po mga mentors. And number 3, must look professional. So, kailangan po yung FB mo ay professional looking. Okay? Kailangan po yung profile picture mo ay maganda. Okay, baka mamaya ang profile picture mo, si SpongeBob. Ang bio mo, working at Krusty Krab. Di ba? So, kailangan professional po tignan yung Facebook mo. Okay, so malinaw po ba mga mentors? Pa-type to kung malinaw. Paano yung professional looking na Facebook? Next,
Okay, next po natin. People don't care how much you know until they know how much you care. Walang pake ang tao kung marami kang alam. Ang tao magkakaroon lang ng pake sa'yo kapag nakita nila na meron kang care din sa kanila. Meron ka rin pake din sa kanila. Okay? Wala silang pake kung ikaw matalino ka. Wala silang pake kung kabisado mo yung kung marunong ka mag-posting. Wala silang pake kung magaling ka mag-present. Kailangan maramdaman ng tao na meron kang care sa kanila. Care sa kanila. Ayan, inom lang po ako. Ayan. So, yun ang mga mentors, no? Ganyan po. Next natin. Ayan, Facebook Active Prospecting. So, sa Facebook Active Prospecting po mga mentors, ikaw po mismo yung mag-a-approach. Ikaw po mismo yung magme-message sa kanila. Wait lang, inom po ako. Ikaw po mismo yung magme-message sa kanila. Sample. Yung po kayo ng sample. Di ko po alam kung may makikita akong sample ngayon. On the spot lang po ako maghahanap ngayon. Tingnan ko po kung may makikita akong sample. Hanap ako dito sa mga chat box. Ito. Ha? Active prospecting. Yung ako mismo mag-a-approach. Wait lang. Para mga mga nasa iEmerald Wide din yung nasa nasa suggested ko. Pero search tayo ng tingin ko hindi pa part ng iEmerald Wide. Ito, mga part na to ng iEmerald Wide eh. So, search ako ng mga kakilala kong hindi pa. Sino ba pwede? Halimbawa, wala akong maisip eh. Sino ba yung mga in-approach ko na? Titingin po ako sa prospect list ko. Good news, dahil meron akong prospect list. So, ngayon, titingin tayo dito. Okay, eto, tingin tayo dito. Ian Valentin. On the spot to mga mentors, hindi po to hindi ko po to pin-repair. Tingnan lang natin kung paano ko sila in-approach. Ito muna. Tingnan natin itong Adrian Valenzuela kasi yan yung unang lumabas. So, hindi ko pa po pala siya na-chat. So, chat natin yan mamaya. Ayan, na-chat ko na pala siya. So, makikita nyo, December 5, 2023, chinat ko siya. Good day po. Ako po pala si Josh. Ito po ay general message na sinesend ko sa mga FB friends ko. I'm looking for 5 people na gusto na extra income. No requirements naman po. Kahit student or employed, refer nyo po ako para ma-help po sila. Salamat po. Ganun lang, di ba? Next, tina pa. Ito, tingnan natin yung sinesearch ko kanina. Ito na lang. Si ayun, baka daw po binlock na po ako. Ito pa, isa pa, Ryzen Bautista. Yan natin. Kung paano ko siya in-approach. So, yun po yung active prospecting. Yung ikaw po mismo mag-approach sa kanila. O, tingnan nyo po. Tawag dito. Ako po yung nag-send ng mga poster na ganyan. Pinaprospect ko po siya. Tapos, chinat ko po ulit siya noong nakaraan. Ito po yung chat ko. Boy, alam ko nakikita mo yung mga post ko about iEmerald Wide and gusto ko lang i-take ang opportunity na to para i-share sa'yo yung promo ng company ngayon. Naka-buy one take one po hanggang bukas, December 22, 2024. Perfect time para mag-start kayo dahil may mga libreng products kagad na ma-receive. Just message me if you'd like to know more about the details. So yun ang mga mentors, ganyan po. Ikaw po mismo mag-approach. Huwag ka po mahiya mag-approach kasi you'll never know po ulit kung sino yung magiging interested. So ito mga mentors, nakita niyo po, sinin lang ako, pero okay lang. Next client ka agad. Next na agad na i-approach ko. Diba? So ganyan mga mentors, yan po yung tinatawag na active prospecting. Ikaw po mismo yung mag-a-approach. Okay, pa-type nga po dyan, active. Yan, sabi ng mentor Procel, okay, ganun pala yun. Diba? So ikaw po mismo mag-a-approach. Next natin. Facebook group, eto na ngayon, yung passive prospecting. Yung tipong, yung tao na, yung lalapit sa'yo. Yung client na yung lalapit sa'yo. Sa pagdating naman po sa passive prospecting, before ka po mag-passive prospecting, dadaan ka muna sa active posting. Bago po maging passive yung pagpo-prospect mo, kailangan mo muna mag-post na mag-post. Ito sample, post po namin ni Mentor Shane. Nag-post kami about sa barley. Diabetic, hindi ko po maintindihan yung kung ano po yung pronunciation dyan, pero nag-post po kami. Tapos ngayon, doon po sa comment section, hindi po kayo, di ba po, sino po dito nakapag-try na mag-posting sa FB groups? Pa-type 1. Nakatry na po mag-post sa FB groups. Yan. Ngayon, mga mentors,
Doon po sa mga nagpo-post sa FB group, sino po dito naman yung nag-post sa FB group tapos nag-comment doon sa comment section ng up, type 2. Kung nag-comment ka sa comment section ng up, 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 ano po yung reason bakit nilalagyan ng up? Para daw po tumaas ulit doon sa taas. Diba? Pero mga mentors, kapag po ikaw gusto mong ma-up yung post mo, mas maganda ang i-post mo ganito. Yung mga transactions mo. Para makita nila na legit distributor ka. For example, mas maganda. Kung doon sa, kunwari nag-post ka ng tungkol sa diabetes, ngayon, pwede ka mag-comment doon sa comment section. Iba pang testimony ng Barley. Testimony regarding about sa kidney, about sa cholesterol, about sa high blood. So, iba't ibang testimony, pwede mong i-post doon. Para ngayon, kunwari, yung may isa doon sa group na yun, hindi naman siya diabetic. Pero dahil nakita niya sa comment section, ay, pwede rin pala sa mga mataas ang cholesterol, sakto, pwede kay mama. Mag-inquire nga ako. Diba? Imbis na app, ang i-post mo, mga testimonies din. Tsaka mga transactions mo. Okay? So, yun na mga mentors. Ganun po, pa type 3, kung nasandan po to. Ganyan po mga mentors. Ngayon, habang nagpa-passive prospecting ka, so ngayon mga mentors, no, habang naghihintay ka ng inquiry dyan sa Facebook post mo, hindi naman pwedeng naghihintay ka ng inquiry, hindi ka na nagpa-prospecting. Ang gagawin mo po, habang naghihintay ka ng inquiry sa post mo, mag-active prospecting ka. Nagme-message ka na sa mga kaibigan mo. Nagpo-post ka na sa ibang mga groups para ngayon hindi nasasayang yung oras mo. Okay? Kasi baka mamaya mga mentors sabihin mo, ay nag-post na ako sa Facebook, hintay na lang ako na mag-i-inquire sa akin. Magsa-scroll muna ako. Eh ngayon, walang nag-inquire. Tapos sasabihin mo, Mens, ginawa ko naman po ang lahat, pero bakit po wala akong pay-in? So dapat po sabay. Habang nagpa-passive prospecting ka, nag-active prospecting ka. O di naman kaya, nag-create ka ng panibagong post, nagpa-post ka sa mga panibagong groups. Next natin, number 3, Facebook group, active prospecting. So ito po no, ito po siya sabi ko kanina, passive prospecting. Yung magpo-post ka na ng mga testimony, nagpo-post ka na doon sa mga FB groups about Bardi. Ngayon, habang naghihintay ka ng inquiry doon sa post mo sa FB group, mag-active prospecting ka doon sa mga FB group. Okay? Bibigyan ko po kayo ng example. Pero, pa-type nga po dyan sample kung gusto niyo ng sample paano ako nag-active prospecting sa FB group. Yan, sample daw si Mentor Rosette, Mentor Vince. Kapag po may limang nag-type ng sample, yan, okay. Magbibigay ako ng sample sa inyo mga mentors. Ganito ako nag-active prospecting. Pwede kayo mag-active prospecting sa mga OFW, pwede rin kayo mag-active prospecting sa mga nasa sales. Eto, bigyan ko kayo ng sample paano ako nag-active prospecting. Punta tayo sa Facebook. Diba lahat naman tayo may Facebook? Pa-type 1 nyo kung may Facebook ha. Diba lahat po tayo may Facebook naman? Ayan. Yan, so mga mentors, ganito po ako nag-active prospecting. Pupunta ako sa mga groups, o kunwari na lang, buy and sell groups. O kunwari na lang, car buy and sell. Sample, no? Screen record nyo para meron kayong basis. Car buy and sell. Okay? So ngayon, bakit sa car buy and sell ako pumupunta? Kasi po minsan mga mentors, yung mga nasa car buy and sell, kapag nakita yung posting mo about sa mga kotse, may interest sila. Ay, ang gaganda naman ng mga kotse ng mga pinopost nito. Di ba? So ngayon, ganito yung mga mentors. Ganito ako. So ngayon, makikita nyo dito. Grabe. Makikita nyo po yung mga FB groups. May mga members na ng IM Worldwide na nandyan. Tingnan nyo po mga members na nandyan. O, ito pa. Second-hand SUV, AUV. Nandyan si Mentor Aryan. Diamond Mentor, pero nandyan sa group na yan. Di ba? So possible, nagpa-prospecting din siya dyan. So ngayon, ang gagawin mo dito mga mentors, magsa-search ka ng buy and sell halimbawa, click mo yung join. Pagka-click mo ng join, click mo naman yung visit. Pagka-click mo ng visit, tignan mo yung members. 65,400, 65,000 yung members. So ngayon, ang gagawin mo ganito. O halimbawa, ito nagbebenta to ng sasakyan, si Aiko. Si Aiko nagbebenta ng sasakyan. Ang gagawin ko, magpapapansin ako sa kanya. I-heart ko yung post niya. I-heart ko. Ngayon, pupunta ako sa Facebook niya. Pagpunta ko sa Facebook niya, follow ko na siya.
Tapos pagka-follow ko, kung may add friend, i-add friend ko pero wala siyang add friend. Ngayon gagawin ko, punta ulit ako sa Facebook niya. Punta ako sa Facebook niya. Wala pong add friend, no? Pero kung may add friend, mas maganda. Ngayon ang gagawin mo, mag-like ka at least mga 5 post niya pero wala siyang post. Hanap tayo ng may mga post. Ayoko kay Aiko. Gusto ko may mga post. Ito na lang, kunwari si Julius Erwin Intia. Okay, si Julius Erwin Intia. I-heart ko yung post niya. Pagka-heart ko ng post niya, punta ako sa Facebook niya. Yan, punta tayo sa Facebook niya. Pagpunta ko sa Facebook niya, add friend ko kagad. Yan, add friend. Tapos kung may follow, pa-follow ko. Ngayon, pupunta ako sa mga posting. I-heart ko tong post niya. Ay, walang post, walang heart. Naku, walang heart. So, hindi tayo makakapagpapansin. Pero, para hindi masayang yung click ko sa kanya, message ko na din. Sabihin ko, hello sir. Yan lang, hello sir lang. Hello sir. Yan. Hello sir lang. So ngayon, kapag nag-reply siya sa akin, ang gagawin ko, mag-build ako ng relationship. Mag-build muna ako ng rapport. Okay, next natin. Hanap tayo ulit dito. O, kunwari, ito naman, si Roj Ann. Si Roj Ann, click muna natin yung post niya. React muna tayo sa post niya. Tapos ngayon, punta ako sa profile niya. Yan. Add friend ko siya. Pagka-add friend ko, tingin ako sa mga post niya. So, wala ulit react. Pero okay lang, message ko ulit siya. Hi, sir, ulit. Yan, wait lang. Wala yung message. Ayan. This person is unavailable on Messenger. Pero wait lang natin, baka mabagal lang po yung internet. Yan. So, chat ko siya ngayon. Hi, sir. Yan. Next natin, hanap ulit tayo ng isa pa. Magsasample ako sa inyo ng 3. Baka in-accept na ako. So, hindi ako in-accept. Punta muna ulit tayo sa buy and sell. Ako na rin naman, house and lot buy and sell naman. Ako na rin, house and lot buy and sell. Okay, house and lot buy and sell group. Punta ako sa group na ganyan. Join ako ulit. Pagka-join ko, tingnan nyo po dito mga mentors. Sa pangalawang buy and sell group, sino nandiyan sa buy and sell group? Si Mentor RJ Gole Cruz. Si Mentor Franz Safar na rin. O, di ba? Si Mentor J. Romel. Mga member din ng IM World Guide. So, sila din, nag-active prospecting sila. So, ngayon, visit mo yan. Pagka-visit mo, tingin ka na mga post. Uy, eto si Noel Lacambakal. Heart ko yung post na ito ni Noel. Punta ako sa profile niya. Punta ako sa profile. Ayan, wait lang. Ayaw, view profile. Pagka-view ko ng profile, add friend ko. Papansin ako sa mga post niya. Wait lang. Yan. Papansin ako dito, yun, may react. So, heart ako dyan. Heart ako at least mga 5 posts siguro, kung meron man. So, wala siyang 5 posts. So, kung ano lang ang available na posting niya, heart ako. Yan. So, ngayon, pagkatapos yan, so ngayon, mag-ano niyan sa kanya, mag-notify sa kanya, Josh Coronel, like your post. Josh Coronel sent a friend request. Tapos, ngayon, i-ano ko siya, chat ko siya, hi sir. Yan, loading lang. Medyo matagal lang po. Yan, hi sir. Yan. So, ganyan po ako nagpo-prospecting mga mentors. So, imaginein mo, ilan yung members dito sa sa group na pinakita ko kanina. 7,000 members. Ngayon, mauubusan ka ba ng prospect kung lahat to i-message mo o hindi? Hindi ka na mauubusan. Baka mamaya maubos na 1 taon mo, hindi mo pa na-message lahat ng 137,000 na yan. And alam niyo po mga mentors, may mga nagpapamember sa ganyang approach. Yan po yung tinatawag na Facebook group active prospecting. Ang tanong ko po, nagawa mo na po ba? Yes or no? Type niyo po dyan sa chat box, yes or no. Yan. So, nag-reply na si Noel Lacambakal. Nakikita niyo po, nag-reply na siya. Hello po. Yan. So, replyin muna natin siya. Hello, sir. Nakita ko po may post po kayo regarding sa house and lot. Hello, sir. Nakita ko po na may post kayo regarding sa house and lot. Ito na mga mentors, pinapakita ko na po sa inyo yung actual na ginagawa ko. Hello po, sir. Nakita ko po na may post kayo regarding sa house and lot. I like connecting po with people sa sales, with people
in sales din, in sales. Ilang years na po kayo nagbebenta ng house and lot? Ilang years na po kayo nagbebenta ng house and lot? So ngayon, hihintayin ko lang siya ulit mag-reply. Building rapport kami. Pag-uusap na kami ngayon. Di ba? So ngayon mga mentors, tanong ko, kapag ginawa mo ba yan sa Facebook group pa lang, mauubusan ka ba ng prospect or hindi? Pakitype yes or no. Hindi ka na mauubusan. Kasi doon pa lang sa group na yan, 137,000 members na agad yun. Di ba? Ngayon, kung wala kang pay-in, wala kang benta, nakadepende na lang po talaga sa kung paano tayo humataw. Next. Ito na ngayon, Facebook Marketplace. Sino po dito yung nakapag-try na mag-Facebook Marketplace pa type 1? Ngayon, ito po tanong. Nakailang post ka na sa Marketplace regarding sa Bardi? Type mo po nga po dyan sa chat box. Nakailang post ka na kaya sa Marketplace regarding sa Bardi? Type nyo po dyan sa chat box regarding sa IM Worldwide. Yung tansya mo lang. Si Mentor Connie, 2 daw. Yung iba po, 4, 6 times. Yan, 6 times daw si Mentor Vince. Alam nyo po mga mentors, kung nakailang post na po ako sa Marketplace, pakita ko po sa inyo. Punta tayo dito sa Facebook. Ito po, real time ulit. Baka sabihin nyo po kasi, ginojoke ko kayo. Baka sabihin nyo, pinapagawa ko ng hindi ko ginagawa. So, punta po ako sa Marketplace. Pagpunta ko po sa Marketplace, punta ako dito sa mga posting ko. Tingin tayo sa mga listings ko. Tingnan nyo po mga mentors, ilan ang post ko sa Marketplace. Isa-scroll ko po ng dahan-dahan. Ilan po yan mga mentors? 10 lang po ba? 5 lang po ba? 6 lang po ba? Meron pa akong Garcinia, Cambodia. Di ba? Mga transaction ko dyan, nandyan. Oh. Yan, next natin. Di ba? Ang dami ko na po naging posting sa Marketplace. So ngayon, baka mamaya hindi mo pa na ma-maximize yung Marketplace. So ito, sample. Pakita ko po sa inyo sa akong posting sa Marketplace. Yan. So ngayon, dito sa Marketplace, ayan. So may nag-chat na pala sa akin dito isa dati, si Jerome Alfaro. O di ba may naging course sa akin sa Marketplace. Si Jerome Alfaro. Di ba? Ay, ito lang po yung posting ko dyan. Pinost ko lang yung Bardi, pinost ko lang yung transaction ko. Pero may nag-inquire si Jerome Alfaro. Di ba? So, ganun po ng mga mentors. Hindi po sapat yung yan. Ito po mga mentors, mga nag-inquire na po sa akin sa Marketplace. Oh, may nabenta na rin po ako sa Marketplace. Si Tita Aileen. O, di ba? Sa Marketplace po to. Nakuha ko lang sa Marketplace si Tita Aileen. Di ba? Dahil po sa posting ko sa Marketplace. So ngayon mga mentors, ito po tingnan niyo po gano'n nakarami mga nag-inquire sa akin sa Marketplace. So ngayon mga mentors, mas marami kang post sa Marketplace, mas mataas yung chance na magkakaroon ka ng saving. Okay? Malinaw po mga mentors. Kasi ganito po yan. Halimbawa, si Mentor Shane, sabi niya meron siyang 100 plus na posting sa Marketplace. Okay, di ba sabi niya sa comment section, meron siyang 100 plus na posting sa Marketplace, ikaw isa lang. Ngayon yung client, yung tao, yung naghahanap ng Bardi, nag-search ng Bardi, sino yung mas mataas yung chance na, na mapagbilan? Si Mentor Shane or ikaw? Yung si Mentor Shane na may 100 plus posting o ikaw na meron lang isa? Sino po yung mas mataas yung chance? Type niyo po dyan sa chat box. Si Mentor Shane or ikaw? Mentor Shane. Kasi mas marami siyang post. So sa Marketplace, ang labanan, yung mas maraming post. And ang maganda mga mentors, Marketplace, copy-paste lang naman po yung Marketplace. Copy-paste mo lang yung caption mo. Diba? Tapos, hindi naman yan magte-take ng 30 minutes. Hindi naman yan magte-take ng 10 minutes isang araw. O mag-post ka, sabihin natin 10 isang araw. 100 isang araw, diba? Sabi mo na 100 o isang oras. Diba? Pero tuloy-tuloy, hindi na mawawala sa Marketplace yung ano mo, yung posting mo, nandyan na yan. I-renew mo na lang yung listing. 'Di ba? So para kang may libreng ads. Next natin, Facebook ads. Ito na yung Facebook ads. So mga mentors, ito po no, kami po ay nag-run ng Facebook ads and karamihan po ng clients namin ay sa Facebook ads na kuha. So dito mga mentors, outdated na po to. Approximate earning po namin sa Facebook ads ay 937,900. Hindi ko po maalala kung kailan po to, pero pakita ko po sa inyo ngayon yung actual ulit. Yan. So ito mga mentors, transparent ako, pinapakita ko po sa inyo yung actual na talagang ginagawa ko po siya. Baka
kasi sabihin nyo, pinapagawa sa akin ni Mentor Josh, di naman niya ginagawa. Diba? So ngayon, ito, kahit ako po sa inyo, Facebook page po namin, ito po, kay Mentor Shane po ito nakapangalan, pero pareho po namin itong hinahandle. So ito po, si Tita Mercy sa Facebook ads namin nakilala, si Mentor Rosalie sa Facebook ads, si Mentor Marilu sa Facebook ads. Ngayon, pakita ko po sa inyo, gano'n na po karami yung naging benta po namin sa Facebook ads. So punta po tayo dito sa insights. Tapos punta tayo sa messaging. Tapos punta tayo sa conversations. Tama ba, mentorship conversations? Hindi conversations. Dun sa outcomes. Ito pala yung outcomes. Tignan nyo po yung outcomes this year. For the past year. Tignan nyo po ilan po yung naging total selling namin. Ito po mga mentors, selling pa lang. Pwede na po ba sa inyo mga mentors, ganyan total na selling mo? Patay pwede or pwedeng pwede? Type nyo po dyan sa chat box mga mentors. Pwede or pwedeng pwede. Ito po yung approximate earning. Ayan, yung nakasulat. Pwedeng pwede, di ba? Ilan yung ways of earning natin mga mentors? 14. Etong retail, ito po mga mentors, yung pinapakita ko, retailing pa lang. Benta-benta pa lang ng products. Di ba? Ito mga mentors, pakita ko po sa inyo. Kung ilan po yung naging benta ngayon sa Facebook ads ni Mentor Shane, orders. Tingnan natin sa orders. So ngayon, medyo matumal, 3 bucks lang. 3 bucks lang, di ba? Pero pwede na may 3 bucks. For the past 2 days, meron 3 bucks. Pwede na po ba mga mentors for the past 2 days sa Facebook ads? Di ba? So ngayon mga mentors, bukod pa po dyan yung pay-in. Ngayon mga mentors, eto try to imagine. Nagra-random messaging ka sa mga friends mo. In-approach mo yung mga friends mo. Nagpo-posting ka sa FB group. Tapos, nag-active prospecting ka pa sa FB group. Tapos, nagma-marketplace ka pa. Tapos, nagpa-Facebook ads ka pa. Tanong, mauubusan ka ba ng client? Mauubusan ka ba ng prospect? Pakitype yes or no. Ngayon, ito. Kapag may nagsabi, Mens, hindi po ako makabenta. Mens, wala po akong client. Ang tanong, ginawa mo ba lahat ng sinabi ko ngayon? Di ba? Yun lang yun mga mentors. Kailangan mo lang gawin para hindi ka maubusan ng client. Di ba? Sa kayo na nagsabi, hindi ka maubusan ng client kapag ginawa mo to lahat. So ngayon, alam nyo na yung secret. Paano hindi maubusan ng client? Ngayon mga mentors, ito. Tanong ko po, sino po dito gusto mag-Facebook ads? Pa-type 1. Sino po yung gusto mag-Facebook ads? Ngayon, ito. Sa pag-run ng Facebook ads, meron tayong requirements. And nag-start po ako magkaroon ng group chat noong October pa. Pero hanggang ngayon, wala pa po nakakatapos na requirements. Paano tayo makakapag-run ng Facebook ads? Pero ngayon, Mentor Shane, okay lang po ba? Palista lahat na nagsabi ng gusto mag-run ng Facebook ads. And isasali natin sila sa bagong course natin kung paano mag-run ng Facebook ads. Para ngayon maturuan natin sila. Okay? Ito na mga mentors. Pero ito, yung Facebook ads po ay paid po to. Binabayaran mo si Facebook para magkaroon ka ng client. Ulitin ko po, ang Facebook ads, binabayaran mo si Facebook para magkaroon ka ng client. Pero, kung yun naman yung return sa'yo, yung pinakita ko sa'yo kanina, di ba? Bawing-bawi naman. Bukod pa po yung mga pay-ins. Okay, next natin. Offline prospecting. So ngayon, kailangan din po nag-offline prospecting. Pupunta ka po sa mga non-MLM events. Ngayon, ito, sa mga non-MLM events po mga mentors, ako po minsan pumupunta po ako sa mga sa mga gathering. Kunwari, mayroong paliga dyan sa inyo, punta ka sa mga paliga. Di ba? Doon ka mag-prospecting sa mga nagliliga. Di ba? Mga friends of friends mo, kagaya ng sinabi ko kanina, kapag ayaw ng friend mo, sabihin mo, okay lang ba friend, kung may kakilala ka na gusto magpa-member, introduce mo ko. Di ba? So, ganun mga mentors, friends of friends. Next natin, anytime and anywhere, kahit saan, pwede ka mag-prospecting. Booth and stores. Ito, pwede rin po kayo gumawa ng mga booth. Ito, example, sino po dito nakakilala kay Mentor Elaine Magat? Type 2, kilala mo po si Mentor Elaine Magat. Si Mentor Elaine Magat po ay isa sa mga Diamond Mentor. Si Mentor Elaine Magat po, meron na po siyang isang downline na Diamond din. Alam niyo po kung saan nakilala ni Mentor Elaine yung Diamond na downline niya? Nakilala niya po sa isang booth. Diba? Dahil po si Mentor Elaine ay nurse.
nurse po si Mentor Elaine. Ngayon, meron daw silang libreng check-up. Binipi. Tapos ngayon, nung binipi, pinakilala yung barley. Ngayon, nung inintroduce niya yung barley, ay, nagba-barley na rin ako. Ngayon, nagpa-member sa kanya. Ngayon, Diamond da, yung nakilala niya sa booth. Diba? So, kailangan, ito pa, isa pa. Kung ikaw may sasakyan ka, o kaya may sasakyan ka, si Mentor Luz, ginagawa po to. Si Mentor Luz, ang ginagawa po nila, doon po sa trunk ng kotse, naka-display yung barley. Pumupunta po sila minsan sa ano, meron po kayo sa aming convention center. Marami po nagja-jogging doon every morning. So, minsan si Mentor Luz pumupunta po doon. Tapos ngayon, binubuksan na niya yung trunk, mayroon tarpaulin ng barley, tapos may display ng barley. Tapos ngayon, may bumibili sa kanya doon. Nagtitingi-tingi siya, at the same time, may bumibili din ng mga box. So, pwede pong ganon. O, halimbawa, ikaw nagzuzumba ka, punta ka doon sa mga nagzuzumba. Sabihin mo, oh, eto, meron akong Garcinia, pampapayat. Di ba? Ay, mga nagzuzumba gusto magpapayat. Meron akong Macchiato, pampapayat. O, di ba? Hindi ka maubusan ng prospect. Next. Eto na ngayon. Tapos na po yung slides natin. So, ngayon, ano na lang. Reminders na lang po. Ito sabi ni Daryl Reynolds, lazy people are full of excuses and will say anything to avoid taking action. So ngayon mga mentors, pinakita ko na po sa inyo ngayon paano ako nagpo-prospecting personally. 'Di ba? So yun yung nagiging reason ba't kami nagkakaroon ng pay-in, ba't kami lagi nagkakaroon ng selling. So ngayon kung ikaw wala kang selling, wala kang pay-in, tingnan mo po yung actions mo. Kasi po 'di ba sa YouTube Dreams, ang unang-unang step lagi ay you. Lahat na nangyayari sa'yo, babalik pa rin sa'yo. Bakit nga ba ganun? Hindi mo pwedeng sisihin yung ibang mga tao. Di ba? Kasi mga mentors, eto, baka dapat po kasi tayo dito ay 001 mindset. O kunwari, meron kang mentor na kasabay mo lang din na, halos kasabay mo lang din na nagpa-member. So, hindi ka po talaga niya masyado pang mag-guide. Pero, kaya tayo nagpo-contact ng mga ganitong training para turuan ka. So ngayon mga mentors, ito po, sabi lang ni Daryl Reynolds, lazy people are full of excuses and will say anything to avoid action. And next, laziness will never turn your dreams into reality. Diba? Next, kailangan daw po tayo ay lumabas sa comfort zone. Kung ikaw ay nahihiya ka mag-approach, kung ikaw nahihiya ka mag-random messaging, ako din po dati, nahihiya ako mag-random messaging. Pero na-realize ko, wala namang mawawala sa akin kapag nag-random message ako. Baka mamaya yung i-random message ko, yun pa pala yung magpa-member sa akin, yun pa pala yung maging diamond sa under ko. 'Di ba? So ngayon mga mentors, kailangan mo lang lumabas sa comfort zone mo para maabot mo yung success. Sabi nga po ni Albert Einstein, 'di ba? Insanity is expecting different kinds of result but doing the same thing over and over again. Ano ibig sabihin nun? Kabaliwan daw po na nag-expect ka ng ibang result kung ang ginagawa mo ay paulit-ulit lang. So, kailangan mong lumabas sa comfort zone mo para magkaroon ka ng panibagong result. Next. Ito, everything in life is a numbers game. Ito na po ngayon mga mentors, last slide na po natin. Everything in life is a numbers game. So ngayon, di ba po sabi ko kanina, meron tayong batting average. Hindi po lahat nakakilala magpapamember sa'yo. Hindi lahat ng i-approach mo, bibili sa'yo. Pero kailangan po, araw-araw, marami kang ina-approach. Kasi po tayo ay numbers game. Mas marami kang ina-approach, mas mataas yung chance na magkakaroon ka ng pay-in. And yun po mga mentors, yan po yung topic natin. And pakitype I am learning kung may natutunan ka po ngayon. Patype po I am learning. So ngayon, eto, meron po tayong assignment para sa mga bago. Di ba po, sabi ko magpo-posting tayo araw-araw. Ito po mga mentors, di ba, sabi ko kanina magpo-posting tayo araw-araw. Ngayon, saan kayo kukuha ng posting nyo? Kukuha po kayo ng posting nyo sa ibang mga mentors. Di ba po tayo ay copy business? Kokopyahin mo lang po kung ano ginawa ko. Kinokopya ko rin din po kung ano yung mga post ng mga apply natin. So ngayon, para magkaroon ka ng kokopyahan, kailangan friends mo po kami sa Facebook. And kailangan, friend mo din po sa Facebook yung mga crossline mo. At the same time, kailangan member ka rin po doon sa mga groups natin. Doon sa Telegram group natin, sa Messenger group natin, at sa FB group natin. Kasi doon po kami nagsasend ng mga bagong updates, doon kami nagsasend ng mga bagong marketing materials. Okay? So ngayon mga mentors, ito po assignment. Mamaya po, magsasend ako ng link doon po sa natin, sa Team Icarus group chat. So ngayon, sa mga uplines po dito, sa mga hindi pa po member dito, gagawin nyo na po,
nagpo-post ng mga trainings natin. Ngayon, subscribe din po kayo sa Team Icarus YouTube channel. Doon na po sa YouTube channel, doon po namin ina-upload yung mga ganitong trainings. Doon nyo po siya pwedeng balikan. Tapos join po kayo sa Icarus FB group, Icarus F Messenger group, tsaka Icarus Telegram group. Diyan naman po kami nag-send ng mga bagong pictures, mga bagong marketing materials. And i-add nyo po sa Facebook yung mga mentors and yung mga crosslines. Kasi doon naman po kayo kukopya ng mga posting. Ito po assignment mga mentors. Kapag po pinag-follow kayo, kunwari, pinalo mo na yung FB page natin, screenshot mo. Pagka-screenshot mo, send mo doon sa GC. So, i-compile mo. Okay, malinaw po ba mga mentors? Kunwari, pinalo mo tong page natin, sinag-subscribe sa YouTube channel, nag-join na kayo sa mga FB group, in-add nyo na yung mga mentors, mga crossline. Ito mga mentors, lahat po na nandito sa Zoom natin, i-add mo po sila. Kasi sila po yung makakatulong sa mga posting mo tsaka sa pag-approach sa mga kakilala mo. Ngayon, kapag po in-add mo sila, nilike mo, finalo mo, nag-subscribe ka, nag-join ka, screenshot mo. Tapos ngayon, isa-send mo yun dun sa Icarus group natin para makita kung ginawa nyo ba yung assignment natin. Malinaw po ba mga mentors? Pa-type 1 kung malinaw. Yan. So ngayon mga mentors, pwede nyo naman siyang hindi gawin. Pero kapag hindi nyo po siya ginawa, kayo lang din po yung mahihirapan. And ang goal po natin, maging madali din po sa inyo. Meron po ba ditong gustong mahirapan? Paki-type I am nga kung gusto mong mahirapan. Di ba wala namang gustong mahirapan? So ngayon, pinapadali na po natin yung buhay nyo. And ito po isa pong pagpapadali sa inyo. Pag po ginawa nyo pong assignment. Okay, malinaw? Next. Dalawa po yung assignment natin. Yan po yung unang assignment. Next is, sabi ko po kanina, prospect list. List down on a sheet of paper 200 names. Don't prejudge. Wag po kayo magpe-prejudge ng tao. Ito po mga mentors, pakita ko po sa inyo. Wait lang. Mentor Shin, okay lang po ba pa-pin po ko nung isang gadget ko? Ang pangalan po nung gadget na to ay Shane De La Cruz. Yan, nakapin na po ba? Yan. So ngayon, ito po, tanggalin ko lang yung background ko mga mentors para makita nyo. Sabihin nyo ulit, pinapagawa ko kayo ng prospect list. Ako walang prospect list. Ako po mismo, meron akong prospect list. Nakikita nyo po yung notebook ko. Ito, sobrang gamit na gamit ng prospect list ko. Nakikita nyo po, ayan. Sira-sira na, nakatape na lang. Ngayon, pagbukas nyo po dito, ito po ay nakakompile po dito yung mga filler notebook. Eh, nakikita nyo po ba mga mentors? Pa-type pa nga po kung nakikita nyo po yung pinapakita ko, yung notebook ko. Type 2 na lang pala. Type 2. 2. Yan. So ngayon, ito po yung filler notebook ko. Ngayon, pagbukas nyo po dito, meron ako nakalagay dyan, malaking malaki. Prospect list. Yan po sa prospect list, mga mentors, naglista po ako ng 200 na kakilala ko. Sabi ko po, di ba, don't prejudge. Wag niyo pong i-judge yung tao kung sinabing walang pera, ganito, ganyan. Wag po kayo mapiprejudge. Lista niyo po dito lahat ng pangalan. Ito po mga mentors, nakalista po dyan lahat ng kakilala ko. 200 po to. Ngayon, yung mga naka-highlight po, yan yung mga tao na to ko na. Yan. So, yung iba po kasi, nireject po talaga ako. Sabi sa akin, Josh, ayoko dyan sa IM World. Pero okay lang. Pero lahat po naka-highlight, natok ko na. So, makikita niyo po dyan, ito yung mga natok ko. Tapos, ito po, bakit kailangan ng prospect list? Kasi makikita niyo po dito, sa number 9. Sino po yung number 9 sa prospect list ko? Type niyo po dyan sa chat box. Sino yung number 9 sa prospect list ko? Member na, si Mentor Sandy. Diba? So, ngayon mga mentors, gawa po kayo ng ganito. Ayan po, mga natok ko, mga naka-highlight. Tapos ito po, meron pa ako dito, isa natok din. Si Mentor Lou Angeles. Apply po nila Mentor Che. Yan. So, ngayon mga mentors, ito po yung kahalagahan ng meron kang prospect list. Kasi baka mamaya meron kang ma-miss out na kakilala mo. Sabi ko po kanina, huwag yung manghuhula effect. Huwag ka po manghuhula. So ngayon, lista mo po 200 names. Huwag mo muna isipin kung makapamember ba yan. Huwag mo muna isipin kung may pera ba yan. Basta maglista ka 200 na kakilala mo. Kaklase mo nung high school, kaklase mo nung elementary, kaklase mo nung college, katrabaho mo, kalaro mo nung bata. Ilista mo po. Okay? Malinaw po mga mentors. Type 2 kung malinaw.